DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Oo, pagdating sa material na bagay, marahil nga isa lamang akong basura at hamak na busabos. Pero kung dangal at pagkataong pag-uusapan, ikaw ang basura! Dahil nilalangaw ang ugali mo! Umaalingasang ang masangsang na amoy ng iyong pagkatao! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umaga po. Narito na ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Umaalingasaw ang masangsang na amoy ng iyong pagkatao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Salamat naman at nagkamalay na siya. Oo nga. Pero hindi ko alam kung ano sasabihin ko kanina. Marami akong tanong, pero nagtimpi ako. Loretta, hanggat maaari, huwag mo muna siyang tatanungin tungkol sa iyong natuklasan. Hindi siya dapat ma-stress at sa halip ay dapat ma-relax siya. Alam ko. Pero ang hindi ko alam ay kung hanggang kailan ako makapagpipigil. Baka masumbatan ko pa siya. Huwag mong gagawin yan. Siyempre kailangan niya ng kausap na magpapalakas ng kanyang loob. Moral support ang kailangan niya at hindi panunumbat. Oo, alam ko yun. Pero mas makabubuti siguro kung ikaw muna kumausap sa kanya. Ayaw ko muna siyang kausapin, Rogelio. Baka kung ano pa masabi ko. Okay. Kakausapin ko siya. Dumating na, Rogelio. Dumating na ang sandaling aking pinangangambahan. Wilfredo, huwag mo munang isipin ang bagay na yan dahil makasasama yan sa kalagayan mo. Kahit naman hindi ko yun isipin, yun at yun pa rin ang pilit na nagsusumiksik sa aking isipan. Basta't ang isipin mo ngayon ay kung paano ka gagaling. Kaya ipahinga mo munang isipan mo. Tama ka.
Pakiramdam ko, pagod na ako. Kaya kailangan ko na nga sigurong magpahinga ng lubusan. Pwede ba? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Magpakatatag ka. Hindi ka dapat panghinaan ng loob. Dahil marami ka pang dapat gawin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay hanggat hindi ko na iaayos ang ginawa kong sigalot. Kung ganoon, ano ngayon ang binabalak mo? Gusto kong makausap ang mga pamilya ko sa lalong madaling panahon. Gusto kong magkaharap-harap kami. I'll settle this matter once and for all. Pero gusto ko munang makausap ng masinsinan sina Loretta at Rebecca. Kaya pala kulang ang panahong inilalaan niya sa atin. Dahil may iba na siyang pamilya. At mukhang mas pinahahalagahan pa ni Tay ang kanyang ikalawang pamilya kaysa sa atin. Huwag mong sabihin yan. Nagkataon lamang na nasa Maynila ang trabaho niya. Kaya mas madala siya roon. Mas marami ang branch ng restaurant niya roon. Samantalang isa lang ang restaurant niya dito sa Cebu. Yun ang isa pa sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi niya sinabi sa atin na siya pala ang may-ari ng mga minamanage niyang negosyo. At ang mga negosyo rin yun, ang kanyang naging alibay para mapagtakpan ang kanyang mga pagkukulang. Huwag ka nang magdamdam sa kanya, anak. Dahil hindi naman siya nagkulang sa pagpo-provide sa atin ng mga pangailangan natin. Naging marangya ang ating pamumuhay at nagawa pa natin makarating sa iba't ibang bansa. Oo. Pero hindi lang naman material na bagay ang kailangan natin. Mas higit nating kailangan ng kanyang panahon. Ang kanyang magkalinga at pagmamahal. Sa totoo lang, Nay, noon pa man may tampo na ako sa kanya. At dahil sa mga nalaman ko ngayon, parang mas lalo ako naghihinanakit sa kanya. Naiintindihan kita. Dahil ganyan din ang nararamdaman ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi galit at panunumbat ang kailangan ng itay mo. Kung hindi pang-unawa, kalinga, pagdamay at pagmamahal. Babalik ako ngayon sa ospital. Gusto mo bang sumama? Gusto ko nga po siyang makita. Pero hindi pa ako handang humarap sa kanya. Siya nga po pala, Nay. Kailangan ko nang lumipat ng Maynila dahil natangkap na ako sa isang hospital doon. Mag-uumpisa na ako next week. At kung gusto ninyo, sumama na kayo sa akin. Mabuti naman kung ganon. Mas mapapalapit na tayo sa iyong ama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hanggat maaari, ayoko sanang pag-usapan ng bagay na ito. Dahil baka makasama sa kalagayan mo. Lalo lang akong hindi matatahimik kung hindi ko masasabi ang mga gusto kong sabihin sa iyo. Sige, Wilfredo. Magsalita ka. Makikinig ako. Sa maniwala ka't sa hindi, gusto kong malaman mo na hindi ko intensyon na lokohin ka. Nang una kitang makita sa Singapore,
Nabighani na ako sa iyong angking ganda at talino. Pero waiter lang ako noon sa inyong restaurant. Kaya iniwasan kita. Hindi lang dahil sa may asawa na ako, kundi dahil alam kong hindi tayo bagay. Pero inakit mo ko at hindi ko napaglabanan ng tukso. Oh, kung ganon, ako pa pala may kasalanan. Pinakasalan mo ko kahit alam mo walang bisa ang kasal na yun dahil napilitan ka lang. Pinagbantaan ako ng papa mo. Hindi lang ako natakot sa maaari niyang gawin, kundi natakot din akong mawala ng trabaho. At aaminin ko, ginamit ko rin ang pagkakataong yun para makaangat sa buhay. Hindi ba maliwanag na panloloko ang tawag mo ron? Ginamit mo ko dahil gusto mong makinabang. Hindi naman sa ganon. Dahil minahal din naman kita. Malayo ako kay Rebecca. At dahil sa iyo, naibsan ang aking pangungulila at natutuhan kitang mahalin. Kung ganon, bakit hindi mo na lamang iniwan si Rebecca? At tayo na lamang dalawa nagsama? Mahal ko si Rebecca. At mahal din kita. Ayokong mawala ang isa man sa inyo. Kaya ako nagawang maglihim sa loob ng mahabang panahon. Yun ang totoo. At sana naman, maunawaan mo ko. Pareho mo kaming niloko ni Loretta. Pagkatapos sasabihin mo, pareho mo kaming mahal. Sabihin mo sa akin, paano ko yun uunawain? Bakit, Rebecca? Hindi mo ba naramdaman ang pagmamahal at pagkalinga na ibinigay ko sa iyo? Oo, Wilfredo. Naramdaman ko yun. At kahit kailan, hindi kita pinagdudahan sa kabila ng iyong mga pagkukulang. Kaya nga hindi pa rin ako makapaniwala. At ayokong maniwalang nagawa mo kong lokohin. Dahil hindi naman talaga kita niloko. Totoo ang pag-ibig na inialay at pinadama ko sa iyo. Ikaw mismo ang makapagpapatunay nun. Sige. Hindi na ako makikipagtalo pa sa'yo. Dahil hindi na naman mababago pang sitwasyon. Pero, paano na ngayon? Huwag mo sabihin na habang buhay kaming maghahati sa iyong pagmamahal. Yun ba, Wilfredo? Yun ba ang gusto mong mangyari? Hanggat maaari, ayaw sana kitang kausapin. Ayaw kong makita kahit ang anino mo. Pero alang-alang kay Wilfredo, pilit kitang sisikmurain. Ganon din ako, Loretta. Kung tutuusin nga, wala kang karapatang magalit sa akin. Ako lang ang may karapatang magalit sa'yo. Dahil ako ang inagawan at ikaw ang mga agaw. Tama na yan. Ano ba? Hindi ba talaga kayo pwedeng magkasundo? At anong gusto mong mangyari? Ang maging kaibigan ko ang hampas lupang ito? Loretta. Ay, imposible mangyari yan. Talagang hindi mangyayari yon. Kahit pa tayong dalawa na lamang ang natitirang nila lang dito sa ibabaw Tama ng na mundo. sabi yan.
kung wala rin lang kayong sasabing maganda, manahimik na lang kayo. Sa ginagawa niyong pagbabangayan, lalo ninyong pinapalaking gulo. Alam mo ha, kung tutuusin, may kasalanan ka rin dito eh. Ha? Dahil magkasabot kayo ni Wilfredo. Isa kang konsentidor na kaibigan. Huwag mong sabihin yan. Dahil kung nakinig noon sa akin si Wilfredo, hindi kanya papatulan. Kung noon pa man, ginawa na niyang tama, hindi na sana nangyayaring sigalot na ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumusta na pala si Tristan? Ayun, nagmumukmuk pa rin. Nag-aalala na nga ako dahil nagre-rebelde na siya. Malaki talagang hinanakit niya kay Wilfredo. Huwag kang mag-alala. Lilipas din ang galit niya. Pwede ba kausapin mo siya? Alam ko naman makikinig siya sa'yo. Sa ngayon, wala siyang pakikinggan dahil hinanakit at sama ng loob ang nananaig sa kanyang puso. Hayaan muna natin siya. Kailangan niya ng sapat na panahon at espasyo. At isa pa, mas dapat nating pagtuunan ng pansin kung paano maaayos ang sigalot na namamagitan sa inyong tatlo, nina Rebecca at Wilfredo. Ewan ko, Rogelio. Wala akong nakikitang solusyon para maayos pa ang gulong nito. Meron, Loretta. Meron. Kung hindi lang kayo magiging makasarili ni Rebecca, maaayos din natin ang problemang ito. Aba, ang kintab ng sahiga. Siyempre, Star Wax, Floor Wax po ang ginamit ko. Kaya kintab to the max po ang sahig natin. Kaya lang, ang takbo lang po ng isip ko ang hindi makintab eh. Alam ko, anak. Naguguluhan ka. Pero ano ba talaga ang balak mo? Kailan mo kakausapin ang itay mo? Hindi pa rin po ako handang humarap sa kanya. Dahil nagtatalo ang damdamin dito sa aking puso. At ang sama ng loob na nararamdaman ko para kay Itay. Hindi kita didiktahan. Kaya bahala ka nang gawin ang inaakala mong tama. Sa totoo lang, Nay, hindi ko na talaga alam kung ano talaga ang tama. Gusto kong ipaglaban si Itay. Pero parang ayoko na makialam at makisawsaw sa gulong pinasok niya. Whether you like it or not, sangkot ka sa gulong ito. Kaya hindi po pwede magsawalang kibukan na lamang. Pero, paano? Ano po bang dapat kong gawin? Malala ng away ni na Rebecca at Loretta. Huwag mo munang ituloy ang binabalak mo. Palamigin mo munang sitwasyon. Kailan pa, Rogelio? Kailan pa? It's now or never. Dahil wala na akong magagawa. Pagpatay na ako. Pero Wilfredo, Basta dalhin mo sila sa harapan ko sa lalong madaling panahon. Ako ang nag-umpisa ng gulong ito. Kaya ako rin ang dapat tumapos nito.
Ano ang binabalak ni Wilfredo? Magagawa pa nga ba niyang ayusin ang ginawa niyang sigalot? Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rebecca. Dinapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Umaalingasaw ang masangsang na amoy ng iyong pagkatao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.